Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga kasalanan ko'y kinikilala, di nalilimutan, laging naaalala. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Let us bow our heads and let us pray. By your help, we beseech you, O Lord our God, may we walk eagerly in that same charity with which, out of love for the world, your Son handed himself over to death. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the Lord is God of salvation, past, present, and future. To the people exiled in Babylon, he announces through the prophet Isaiah his plan of saving them once more. God will work a new exodus that is even more wonderful than the first. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters, who leads out chariots and horsemen, a powerful army, till they lie prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a wick. Remember not the events of the past, the things of long ago consider not. See, I am doing something new. Now it springs forth. Do you not perceive it? In the desert I make a way, in the wasteland rivers. Wild beasts honor me, jackals and ostriches, for I put water in the desert and rivers in the wasteland, for my chosen people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce my praise.
The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. When the Lord brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Then they said among the nations, "The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad indeed." The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, they shall come back rejoicing, carrying their sheaves. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. On the second reading, when Jesus becomes the center of our lives, we are continually moved to know the Lord more deeply and more intimately, and thus to share in His life. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have accepted the loss of all things, and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having any righteousness of my own based on the law, but the which comes through faith in Christ, the righteousness from God, depending on faith to know Him and the power of His resurrection, and the sharing of His sufferings by being conformed to His death, if somehow I may attain the resurrection from the dead. It is not that I have already taken hold of it, or I have already attained perfect maturity, but I continue my pursuit in hope that I may possess it, since I have indeed been taken possession by Christ Jesus. Brothers and sisters, I for my part do not consider myself to have taken possession. Just one thing, forgetting what lies behind, but straining forward to what lies ahead. I continue my pursuit toward the goal, the prize of God's upward calling in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord Jesus Christ, glory to you, O Word of God, glory to you, Lord Jesus Christ. Glory to you, O Word of God, glory to you, Lord Jesus Christ, glory to you, O Word of God, glory to you, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning He arrived again in the temple area, and all the people started coming to Him, and He sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to Him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery.
Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Pabor po ba kayo sa death penalty? Sa palagay ba ninyo, yan ang solusyon sa mga nangyayaring karahasan ngayon? Sa palagay ba ninyo, yan din ang gusto ng Panginoon? Buhay na naman ang issue, usapin, tungkol sa parusang kamatayan. Sana mabalik daw. At walang duda na may kinalaman dito ang mga nangyayaring ngayong karahasan. Nandiyan ang allegedly panggagahasan ng isang tatay sa sarili niyang anak na minor na edad, pati sa dalawa niyang stepdaughters sa Laguna. Nandiyan ang walang habas na pagratrat sa isang SUV ng mga suspect na sakay din ng isa pang SUV na San Rafael, Bulacan, na akala ko dati sa pelikula lang nangyayari. Maliwanag na maliwanag. Maraming tao. Nirat-rat. Lakas ng loob. At syempre, nandiyan ang mga uso ngayon. Road rage. Sinabi kong uso kasi ang daming mainit ang ulo. Sigurado ko, marami dito ang muntik nang ma-involve sa ganyan. Tama na hindi umabot sa sakitan, pero nagmuntik-muntikan na. Kasi nakipagmurahan na, nakipaggit-gitan na. Easy lang sana. Ako, mainitin din ang ulo ko eh. Pero malaki na pinagbago ko. Tip ko sa inyo, mga mainitin ang ulo, bago pa lang po kayo humawak ng manubela, tanggapin nyo na yung katotohanan na makaka-encounter at makaka-encounter kayo ng pasaway na driver sa daan. Pakisiksik na po sa ating isipan yan. Para hindi pa man tayo lumalarga, nakapagbabaon na tayo ng mahaba. Hindi mahabang tubo o pambambo o barel, kundi mahabang pasensya. Para kapag naka-encounter na tayo ng pasaway, unahan na natin, hindi ng mura, hindi ng arangkada, kundi ng pangunawa. Unawain mo na lang.
Ganun talaga. Pasaway. Minsan mababa ang pinagkukunan. Or benefit of the doubt. Baka naman pagod lang talaga. Lalong-lalo na yung mga riders na, naku, sa tindi ng init ng panahon ngayon, pagpasensya na. O kaya baka nagmamadali talaga. May hinahabol na napakahalaga. O kaya, sorry, baka natatai talaga. Sorry ha, pero personally, dumaan ako sa ganyan. Hindi ako. Ako yung pag sinisingitan dati, pag ayaw pasingitin dati, ay, sabihin ko, tahasan ko sinasabi sa driver. Talagang, tingnan ko yung driver, tahasan ko sinasabi, sige, mauna ka na, natatay ka, no? Pero sinisigurado ko, nakasarado yung bintana ko. At tinted ako. Ano ko, loko? Seryoso ulit tayo. Kapag tensyonado na, kasi nagkagit-gita na, nagkamurahan na, hindi man yung salita, kundi yung sa busina, yung businang malakas, yun, nagmumura na yun, nagmumura sa busina. Pag tensyonado na, pakiusap, huwag na huwag kang bababa ng sasakyan. Wag. Lalo pat, safe ka naman sa loob, hindi ka naman delikado, wag na, kahit pa ikaw ang may katwiran. Lalo na kapag bumaba na yung nakagit-gita. Nako, kapakiusap, Brad, makinig ka sa asawa mo, sa mga anak mo. Kaya yung mga bumababa, mga selfish yan eh. Yung mga nakikipag-away, iniisip nyo lang sarili nyo. Binabawal na kayo ng asawa nyo eh. Binabawal na kayo ng mga anak nyo eh. Makinig kayo. Kayong bababa. Kasi kapag bumaba kayo, sigurado gulo. Hindi man kayo makasakit, masasaktan kayo. Kasi pagbaba mo, hindi ka pwedeng hindi kumasa eh. Bumaba ka na eh. Kasubuan na yun eh. Marami nang nanonood eh. Di ba? Wag na wag bababa. Kasi kapag tensyonado na at bumaba ka, ay, 100% gulo. Bigyan ko yun ng halimbawa. Anak, eto, tunay na nangyari. Kanina lang. Mangga. No? Nakita nyo, tusok-tusok, butas-butas? Hindi nyo makita. Slide please. Ayan. No? Butas-butas. Eto, munggo. Pisak-pisak. Slide please. Ayan. Pisak-pisak yung munggo. Butas-butas yung mangga. Bakit? Ito kasi ang naunang eksena. Sabi ng mangga sa munggo, aray ko, ba't namumungo ka? Sabi naman nung munggo sa mangga, ikaw kaya ang nangmamangga, nangamungguan, nangamanggaan, nagkasakitaan. Nye. Alis ka na anak, masasama ka sa kahihiyan. May makukuha tayong tip sa ating ibanghelyong napakinggan. Madalas, hindi natin napapansin to. Kasi akala natin irrelevant. Ano yon? Jesus bent down and right on the ground with his finger. Madalas nating ma-overlook kasi akala natin immaterial. Bakit nga? Hindi naman sinabi kung ano yung sinulat. Immaterial. Bakit nga? Umalis yung mga tao later on, hindi binato yung babae, hindi naman dahil sa kung ano man yung sinulat niya, kundi dahil sa sinabi niya. So bakit sinulat pa that she has bent down, right on the ground, with his finger? Anong saysay niyan? Siguradong meron. Kasi nakita natin dito kung papaanong hinandle ng Panginoon ang isang tensyonadong sitwasyon. Tensyonado yung nangyayari. Akalain mong nasa harapan niya.
ang sigurado ng makasalanang babae na dapat ng parusahan talaga. Samantalang pinapressure naman siya ng mga eskrib at pariseyo na alam din naman niyang sinisilo lamang siya. He could have reacted easily and told the woman, ano ka ba naman? Alam mo namang kamatayan ang ihahatol sa'yo pag ginawa mo yan. Ba't ginawa mo pa rin? And the scribes and Pharisees, mga ipokrito kayo. Alam ko naman gusto nilang ako siluin. Pwedeng mangyari yun. Pwedeng maging ganon ang reaksyon ng Panginoon. Baka hindi nyo na tatandaan, nagagalit din siya. So pwedeng yung tensyon, mas dinagdagan pa niya. Kaya gusto ko, yung habang kinukulit pa rin siya, tahimik lang siya. Hindi siya nagpapadala sa kanila. Tuloy, mas nakapag-isip siya ng maayos. Ang ganda nung sinabi niya. Ang ganda nung hatol niya. Ginalang na niya yung kautusan, yung babae, kinaawaan pa niya. Hitting two birds with one stone. Ganun sana. Pag tensyonado na, wag na nating dagdagan pa. Hindi lang ito sa road rage, hindi lang ito sa daan, ha? Galit na yung asawa mo. Ikaw naman talaga yung mali. O kahit na ikaw yung tama. Hindi naman po pwedeng maging tama tayong mga lalaki, kaya nga male tayo eh. Mainit ang ulo ng nanay mo. Alam mo nang galit eh. Huwag mo nang dagdagan. Hinga ng malalim. Inhale. Huwag yung mabilis. Para ka ng mga addict niyan eh. Dahan-dahan for 4 seconds. Hold it for 6 seconds. And then exhale. Huwag mabilis. Again for 6 or 7 seconds. It will calm down our nervous system. Sigurado ko sa inyo. Kahit yung simpleng exercisyong yan, malaki yung magagawa. Maraming problema maiwasan. Kasi magiging kalmado ka, makapag-iisip ka ng maayos. At mas marinig mo ang iyong konsensya, ang munting tinig ng Diyos. Kasi madalas kapag tensyonado na, ang napapakinggan lang natin sarili natin o mga tao sa paligid natin. Halimbawa sa usapin na yan na death penalty o kaya dun sa mabalik sana yung tokhang. Sige nga, napakatindi ng clamor dyan. Ang daming may gusto niyan. Pero pwede niyo po ba sabihin sa akin, gaya ng lagi kong tinatanong, in all honesty, naniniwala ka talaga na ito rin ang gusto ng Panginoon? Well, siguradong hindi. At ang maliwanag ding patunay ay ang ating ebanghelyong napakinggan. Don't get it wrong. Hindi kinukonsinti ni Jesus ang makasalanan. Kaya nga sabi niya sa babae, go and sin no more. Umalis ka na. Umayos ka na. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Mabibigyan ka ng tsansa. Kaya whether we like it or not, and I repeat, gustuhin man natin o hindi, walang pakialaman Diyos. Basta ito ang gusto ng Diyos at hindi yun mababali. Ang mga makasalanan, hindi niya hinahangad ang kamatayan, kundi sana bago mamatay, makapagbago muna sila. Lalong-lalo na sa mundong ito na alam ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon na hindi talaga makatarungan ng tao. Sipin po ninyo, yung babae babatuhin, nahuli sa akto ng pakikiapid. Nasaan yung kasama niyan? Nasaan yung lalaki? Doon pa lang hindi na patas, di ba? Kaya maaaring tama yung sinasabi ng iba, na habang nagsusulat si Jesus ng ganun, kung ano man yun, na nag-iisip siya, ang naisip niya ay ang kanyang ina.
na muntik ng batuhin at patayin talaga kung hindi lang naitakas ni San Jose. Alam ni Jesus yun eh. At hindi ba alam ni Jesus ang nangyayari sa atin ngayon? Sa bansang ito, na ang katarungan, madalas para lamang sa mayayaman? Ang dapat nating ayusin, para matakot din ang mga nagsasasyabu, mga adik, ayusin natin ang justice system. Tumino dapat ang mga abogado, ang mga pulis. Dapat walang nagkokondon ng mga sintik. Alam mo yun, nandun yung problema eh. We are barking at the wrong tree. Pati ng kahirapan. Kung walang korap, walang mahirap. At kung walang mahirap, hindi magre-resort immediately sa droga eh. Hindi eh. Sa kasalanan, alam naman natin, ang tao gagawin ng lahat, mawala lang ang kalam ng sikmura niya o ng mahal niya. Kaya sana, makinig tayo kasi hindi naman ito gusto ng simbahan lang. Ako nga, hindi na sa simbahan, ako na lang. Dumaan din ako sa punto na may gusto kong tao na sana mamatay na lang to eh. Sana mapatay ito eh. Totoo. Kasi naging biktima rin ako at ang mga minamahal ko ng isang para sa akin napakasamang tao. Ako man, minsan, sorry pero minsan talaga pag karumaldo, sabi ko, naku, dapat to. Tapos biglang, hoy. Hindi yan ang gusto ko. Ano sabi ng ating Panginoon? Be merciful. Maging mahabagin kayo. Katulad ng inyong amang nasa langit. Luke 6:36. Nagiging mahabagin naman tayo eh. Pero alam nyo, kung saan natin madalas ina-apply ito? Sa mga mahihirap, sa mga walang makakain, sa mga walang masuot na damit, sa mga kapuspalad, nililimusan natin, nahahabag tayo. Yun ba ang habag na hinihingi sa atin ng Diyos? Hindi ka pero yes, gawin natin. Pero ang punto ko, yung sinasabi sa Luke 6:36, hindi yun ang konteksto. Kung babasahin nyo yung Bible, ang sinasabi doon, maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang mahabagin sa langit. Hindi sinasabing manlimos ka. Hindi sinasabing, ang punto, ang konteksto kung bakit sinabi yun, mahabag tayo sa mga makasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Luke 6:36. Yun ang pinaka-pinupunto. Kaya nga at ang partner nito, Matthew 5:48, maging ganap kayo tulad ng inyong amang ganap. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Na kung i-combine mo, be merciful as your heavenly Father is merciful, be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang ibig sabihin nun, maging mahabagin kayo para maging ganap ang pagiging anak nyo ng Diyos. Maging kompleto. Magandang maglimos tayo, magandang tumulong tayo sa mga nangailangan, pero hindi nakukumpleto. Baka nakakalimutan ninyo. Talk about laging nagsisimba, mas madalas magsimba ang mga Pariseo. Talk about nanlilimos, mas madalas maglimos ang mga Pariseo. Mas madalas magkawang-gama ang mga Eskriba at Pariseo. Pero anong sabi ni Kristo? Kung ang kabanalan ninyo ay katulad lang ng kabanalan nila, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin lang, kulang. Hindi ganap. Bakit? Bagamat sila nagpapalimos, bagamat sila tumutulong sa mga nangailangan, hindi sila nahabag sa mga makasalanan. Madaling magbigay eh. Madaling magpalimos eh. Pero yung maging mahabagin tayo sa hindi kahabag-habag, hirap yun. Pero doon nagiging ganap ang pagiging anak natin ng Diyos. Sana maisip natin na pare-pareho din tayong mga makasalanan tulad ng kapwa natin. Siyempre sabihin mo, Father naman, mas makasalanan naman sa akin yung adik na yun. Mas makasalanan naman sa akin yung
It is not for us to judge kung sino mas makasalanan, ha? At wala tayong karapatang sabihin, mas mabuti tayo sa ating kapwa. Wala. Ang Diyos ang magsasabi nun. Ang Diyos ang hahatol nun, hindi tayo. Kung tayo nga hatol, kung patuloy tayo nga hatol, katulad ng mga scribe at Pariseo, kami lang ang banal, ay, kayabangan yun. At sabi ni John Calvin, pride or kayabangan ay nanay na buntis ng mga kasalanan. A pregnant mother of all sins, pride. Sige nga, imaginein po natin, nandun tayo sa eksena ng ating gospel reading. Meron tayong bato. Tapos sinabi ni Jesus, o sige, sino mang walang kasalanan sa inyo, maunang bumatot pumatay sa kanya. I don't know with you, pero ako, bibitawan ko yung bato ko. Alis ako, kahit mapahiya ako. Kasi alam kong makasalanan din ako. So nakita nyo? Kung naisip mo ngayon na hindi mo bibitawan yung bato, ay kayo na lang mag-usap. Bahala ka sa kanya. For we are all on equal footing at the foot of the cross. Pare-pareho tayo makasalanan. Tandaan po natin yan. At kung nagtagumpay na ang demonyo sa mga adik, nagtagumpay na ang demonyo sa mga kriminal, nagtagumpay na ang demonyo sa asawa mo dahil niloko ka, nagtagumpay na ang demonyo sa nangutang sa'yo at hindi nagbayad sa'yo, nagtagumpay na ang demonyo sa mga naninira sa'yo, nagtagumpay na ang demonyo sa anak mong pasakit ulo, tandaan mo na hindi lang sila ang pakay ng demonyo. Kaya ginanon sila ng demonyo, kaya niloko sila ng demonyo, kaya sinira sila ng demonyo, ikaw ang pakay din ng demonyo. So wag mong hayaang magtagumpay din sa'yo ang demonyo. Wag mong hayaang pamayanihan ka ng galit sa puso. Kasi kapag nagana ganon, ibinigay mo ang tagumpay sa tiyago. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat mahal ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pigit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, hawak ko po ang tapat ng puso ko, pusong nasaktan, pusong nagtampo, pusong nagalit. Ito man ay ngayon o yung mga nakaraang panahon, hinihiling ko po sa iyo, with my consent of course, pakialis mo na po yung galit ko, yung hinanakit ko, yung kahit konting pagnanais kong makaganti, yung kahit konting pagnanais kong makitang nagbabahid ng kasalanan, yung nakagawa sa akin ng kasalanan, tulungan mo ako, Panginoon, na maging tunay mong anak na nagpapatawad at nahabag. Salamat, Panginoon. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong Higit pa sa inaasahan mo, magandang sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. mangyayari
sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father, Father Almighty, Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. As we draw close to Holy Week and Easter, we beg you, Almighty Father, to sustain us in your divine compassion so that we may attain spiritual renewal as we prepare to accept the Easter mysteries. We pray, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. By the Spirit of truth, may our church leaders be able to proclaim courageously the gospel even amidst neglect, disinformation, and criticism. We pray. Lord, listen to our prayer. Under the guidance of the Holy Spirit, may our national leaders and citizens vigorously pursue justice for the poor, moral and spiritual renewal, and defend at all cost human life. We pray. Lord, listen to our prayer. By the light of faith, may those who are preparing for baptism be led and directed by their sponsors and catechists toward the steps of Christ, our resurrection and life. We pray. Lord, listen to our prayer. By the passion of death of Christ, may all the baptized create communities of faith that will be reach heavens of compassion and love. We pray. Lord, listen to our prayer. By the power of the Holy Spirit, may God welcome our beloved dead to the beatific vision, so that they may be set free and come to eternal life. We pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. Father, Jesus' word of mercy saved the woman who was condemned to death. Save us also from death and fill us with the life you won for us through his cross. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo, pagharian
tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatanim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako. Sumakas matulad sa'yo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. At nubayan mo paghariang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y pabanalin itong handog naming alay, umaharap sa'yo, nagbibigay buhay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa.
Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Hear us, Almighty God, and having instilled in your servants the teachings of the Christian faith, graciously purify them by the working of this sacrifice, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from the disordered affections, they may so deal with the things of this passing world as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads as we pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Father Luciano, Connie, Anita Juan, Juaning, Rodolfo Alan, Nene, Zeni, Loleng, Amang, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan,
papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus as the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Puso'y nabulag sa yaman nito. Di ko makita ang kaliwanagan, dulot ng sangbuhay na banal. Mundo ko'y gulong-gulo sa takbo ng buhay. Ako'y pagod na at nagdurusa. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nagalay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang at susunod ako. Naliwanag sa'kin ang nakaraan, buhay ginugol sa tukso ng layan. Kamay ng Diyos ang nagsilbing gabay ng puso't isipan kay tagal na nalinlang. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang at susunod ako. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat
sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasamtin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. We pray, Almighty God, that we may always be counted among the members of Christ, in whose body and blood we have communion, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo ang walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong sa pagsuporta sa ating souvenir shop. Sa mga nag-aalay ng alkalsya, marami pong salamat. Sa mga nag-share ng ating mga live masses and reflections, videos, salamat po sa inyo. Salamat sa pagtangkilik sa produkto ng 3 Nails in a Crown. Baka wala po tayong t-shirt na 3 Nails in a Crown. Sana po ay bili tayo. Nakatulong na po tayo. Nakapag-evangelize pa tayo kasi may message po yung t-shirt at nakaporma tayo sapagkat quality naman. Maganda pong pang mga mahal na araw. Salamat po. Paalala po, sa darating pong April 10, 2025, 7 p.m., Thursday po ito, pagkatapos ng misa,
ay recollection po, Lenten recollection. Ang mangunguna po sa atin ay si Reverend Father Dave Concepcion. I'm sure familiar kayo sa kanya. Very meaningful po ang mga reflections niya. Kaya sana magkita-kita po tayo this coming Thursday dito, 7 p.m. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng final blessing. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you, including our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.